Samantala, aabot sa mahigit 7 bilyong piso ang panukalang pondo ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU para sa susunod na taon. Ilalaan ang 70% ng budget sa pagsuporta sa mga dating rebeldeng nagbalik loob sa gobyerno. May detalye si Bien Manalo. Mahigit 2 dekadang naging kasapi ng CPP, NPA, NDF Far South Mindanao Region si Noel Legaspi. Siya ang tumayong tagapagsalita ng grupo na may mahigit 1,000 miyembro. Maraming beses na niyang naranasang makipagbakbakan sa mga otoridad. Minsan na rin siyang nasabugan ng granada sa gitna ng labanan. Anong panahon kasi namin medyo malakas ang activism, so I was enticed to join nung ako ay estudyante ng isang universidad sa Mindanao. My parents at that time natanggal sa trabaho, tapos medyo malakas yung activism sa loob ng paaralan. So naghanap ako ng kakampi. Wala na aniyang sasakit pa kapag may nasusugatan o nasasawi sa kanyang mga kasamahan. Kaya noong 2018, napagdesisyonan niya na magbalik loob na sa gobyerno at magbagong buhay. Siya ngayon ang tumatayong presidente ng Buklod Kapayapaan Federation Incorporated na karamihan sa mga miyembro ay pawang mga dating rebelde. Sinabi ko naman sa mga kasama ko na lalabas na ako, uuwi ako sa amin. Then dahil wanted nga ako, so nag-question sila, so baka maging delikado, no? Sabi ko hindi naman kasi I will voluntarily surrender. Sana bumalik na sila, no? Sumurrender na, bumaba na, isalong na yung armas, iwanan na yung arma ng Pakibaka at makiisa na doon sa kampanya ng kapayapaan. Isa lang si Noel sa mga former rebel na nakiisa sa Kapistahan Peace Fair 2025 ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU sa Makati. Bahagi rin ito ng selebrasyon ng National Peace Consciousness Month. Tampok sa naturang fair ang iba't ibang lokal na produkto na likha ng mga dating rebelde, people's organizations, OPAPRU-assisted communities at partner LGUs. May mga baniga, bag at tsinelas na gawa sa abaniko mula sa grupo ng mga kababaihan sa Eastern Samara. Nariyan din ang inuming ipinagmamalaki ng General Nakar sa Quezon. May mga sombrero at basket na gawa ng mga dating rebelde mula naman sa Negros Occidental at iba't ibang handicraft. Because of the intervention of the national government, their livelihood and their lives are being normalized already. At ang kagandahan nga, yung mga people's organization, kumikita nga sila. So nag-normalize na sila. Samantala, umusad na sa Senate Committee ang budget deliberation ng UPAPRU para sa susunod na taon. Mas mataas ng halos 2 bilyong piso ang kanilang panukalang pondo para sa 2026 kumpara sa kasalukuyang budget. Pinakamalaking bahagi o mahigit 70% ng kabuuang pondo ay ilalaan sa pamana programa o payapa at masaganang pamayanan. Ito ang national framework ng gobyerno sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran sa mga tinatawag na conflict-affected area. Dadagdagan ng pondo para sa scholarship ng former combatants at ng kanilang pamilya at maging ng mga indigenous people. At bibigyang prioridad din ang rehabilitasyon ng mga komunidad at conflict-prone communities sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.